Okay, so ito na yung ating block at saka yung ating crank shell na ikabit na natin. Tapos ito na yung ating tanso. Yung ating head gasket. Yan. So ito yung ginamit ko kasi para mas maganda daw ito eh. Tapos tingnan nyo mabuti ito. Akala ko okay na. Pero alright, so what is up mga ka-hardcore, we are back and ito na yung ating block na kakabit na. Yan. Itong block na ito yung binuo natin before, pinahinang natin at pinalaki natin ang mga water jacket. Yan. Yan, yan. Inalign ko muna. Sinalpa ko lang ng kauntian para makita nyo mabuti. Diyan na rin yung ating sigunyal at nagpagawa na rin tayo nitong kanyang head gasket na tanso. Sabi nila maganda daw ito. Oo nga naman, maganda nga naman in all applications. Ngayon, sa mga nakagamit na nito ng ganitong tanso na head gasket, ano bang benefits nito? So comment down below na lang para makita natin kung okay nga ba talaga ito. Yan. So anyway, kinabit ko to. Tingnan nyo mabuti. Akala ko talaga siya lapat na. Ayan o. Naka-top dead na siya. Ayan o. Pero yun pala, ikutin natin. Ayan o, pahugot na yan. Pahugot. So, tingnan natin. Ikutin ko. Okay. Isang ikot. Yan. Madulas. Tapos, babalik siya pataas. Yan. Diba? Ganyan ang cycle niyan. Pero, tingnan nyo naman mabuti ang aking pagkakamali. Oha! Gaano kataas yan? Ang kapal pa. So meron na yung pangkalang dati dito. Ayan o, inihinang ko na yan. Pinahinang ko na yung pangkalang yan. Yan o. Inihinang ko na yan. Kung natatandaan nyo, para pakita ko na lang. Yon, so inihinang natin yung kalang niyan. Yung kalang niyan is 10mm na. Ngayon, kung 10mm yan, meron pang nakalabas dito. Yan o, napakalaki na yan. Hindi ko alam kung nasa mga 14mm yata ang kapal nito. Yan. Hirap naman ganyan. Pag akala mo okay na, yung pala sablay pa. Papagawa na naman tayong panibagong spacer. Tapos dagdag tayo ng timing chain. Ganyan talaga. So, hugutin natin to. Yan, hugutin natin. Pakita ko sa inyo. Sinampulan ko lang kayo ng konti. Yan. Okay, so ito yung ating liner. Yan. Tapos ito, huhukayin pa natin yan para sa lagusan ng ating tubig. Yan yung mga markings niya. Okay, so anyway, ito yung ating piston at saka connecting rod. Konting-konti na lang talaga to. Yan. So pinabawasan ko itong ibabaw, 'di ba? Dati siyang hukay, ngayon parang na lang siya, flat piston. So pag naikabit na 'yan, so hahabulin na lang natin dito sa kanyang pocket. Kung ilan yung ano yung tinatama niyan. So ang kailangan natin diyan is hahanap tayo ng tornilyo pa dito, stud bolts na mas mahaba, di hamak na mas mahaba ng siguro mga 25mm. Para magbabawas na lang tayo. Stud bolts dito sa tabi. Yan, tornilyo para dito, dadagdag din tayo. Tapos, yun, yung loob. Yun, kung napapansin nyo yan. Yan. At tinabasan na rin natin yan. Ayan o. Tsaka dun sa magkabila.
So, yan. So, pag umikot siya, nadulas kasi yung aking hinahawakan eh. Lubog na lubog talaga, giliw. Yan. Nalaglag oh. Ow! Yan. Tapos, muli nating ikabit. Para makita nyo, wala pa yung piston ring ha. Para ano. Wala pa rin yung mga dowel pin. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo, pinaka-top niya. Ganyan kakapal. So, problema pa tayo dyan. Another thing is, ito pa. Kalas ulit. Kalas natin to. Okay. Yan. So, ito yung loob niya. Ito yung kanyang sigunyal. Ito, okay na yan. Fitted na yan. Pero babawasan pa natin siya ng konti. Kasi ito, papapalitin natin niya ng bearing. Okay, so ito yung ganitong klase ng bearing yung bibili natin. Stick bearing ang tawag dyan. So, instead na bushing, kung napapansin nyo ito, part na to, instead na bushing, iipit lang yan eh. So, low speed yan. Ngayon, ang nagpapadulos lang sa kanya ay langis. Para mas maganda ang ikot yan, para mag high speed yan, papalitan natin ng ganito. So, i-rebore yung part na yan. Tapos ito, babawasan natin ng kaunti para makapagsalpak tayo ng bearing. Bearing, dito, magkabila. Kasama ito. Ayan, pati ito. Dala na yan. So, bearing yan, papalitan natin ng bearing, isa, at saka ito. Para largado yung ating takbo, lahat ng takbo. Ito, tatamnan pa natin yan. Pabibigatin pa natin yan. In a way na talagang, ang pagbabalance niyan ay kasama ang magneto, kasama ang lining sa tabi. Okay, so yun lang. Inuunti-unti natin. Hindi natin kasi mabigla. Kasi kung napapansin nyo naman, lahat ng parts na ating ikinakabit ay puro fabricated. Ayan o. Walang nabibili. Ito, pagawa. Ito, pagawa din. Offset niya, pagawa. Piston, pambangka. O, di ba? Wala tayong nabibiling readily available na parts. Ito pa, paghuhukay pa nitong tabi. Lahat ng sasayadan yan. Lahat ng sinasayadan nito. Lahat yan, hinukay pa natin ng konting-konti lang na may konting clearance o laro. O. Di ba? Pag lumaro, okay na. Napakalaki na niyang clearance na yan. Ewan ko lamang pag yan manabit pa. O. Layo na yan, magkabila. Tingnan nyo mabuti. Yan o. Ewan ko lang kung manabit pa yan. Okay, so I think hanggang doon na lang muna. And malapit na to. Konti na lang, konting-konti na lang talaga. Alright.